Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito ay lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Aral tungkol sa paglago ng paghahari ng Diyos ang itinuturo sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Paglago ng paghahari ng Diyos. Ginamit ni Jesus ang imahe ng butil ng mustasa at lebadura para ipakita na anumang maliit na bagay maaaring lumago. Anumang maliit na bagay maaaring lumago. Sabi ni Jesus, parang butil ng mustasa. Nakakita na po ba kayo ng buto o butil ng mustasa? Hindi po ito yung mustasa na nilalagay natin sa sinigang sa miso. No? Hindi po yun, no? Yung parang dahon lang, di ba? Parang pechay. Hindi po yun. Ang mustasang tinutukoy dito ni Jesus ay singliit ng butil ng linga. Nakakita na po ba kayo ng linga? O yan, mas familiar tayo, no? Hatiin mo pa sa gitna ang butil ng linga. Ganyan ang butil ng mustasa. Ganyan kaliit na sinabi ni Jesus, kapag naitanim, maaring lumaki na isang puno. Gaano kalaki? Singlaki ng puno ng mangga. Hindi kasi tayo pamilyar no? Sa lupain nila Jesus, sa Holy Land, ganon ang butil ng mustasa. Isang puno na maaaring lumaki. At ganyan daw ang paghahari ng Diyos. Nagsisimula sa maliit, pwedeng lumaki. Pero, ang sabi ni Jesus, dapat itanim. Ang butil na hindi itinanim, gaano man kaliit, gaano man kalaki, hindi lalago. Kailangan itanim. Ganon din, sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay parang isang lebadura na kayang paalsahin ang isang masa. Nakakita na po ba kayo ng lebadura? Diba? Yung lebadura, ilalagay mo lang kaunti. Mas marami sa harina. At yung kaunting yon, kaya niyang paalsahin. Kaya niyang palakihin ang masa. Ganyan daw ang paghahari ng Diyos. Parang lebadura, kaunti lang, pero pwedeng umalsa na malaki. Pero bago umalsa ang isang masa, kailangan mo munang mag-intay. Diba? Yung sa bakery, yung mga gumagawa ng pandesal, para lumaki ang masa, mag-iintay ka muna ng saglit. Hindi agad lalaki, kailangan mong mag-intay.
magandang pagtuunan ng pagninilay na hindi lahat ng maliit ay lalago. Gaya ng butil ng mustasa, dapat itanim. At gaya din ng lebadura, kailangan mag-intay bago umalsa. Dahil kapag walang itinanim, kapag hindi marunong mag-intay, walang paglago. Hindi lalago. Kaya ang sinasabi sa atin, anumang maliit na pinagsimulan, kapag pinagtrabahuan, paglago ang kahihinatnan. Maliit na pinagsimulan, pag pinagtrabahuan, paglago ang kahihinatnan. Gaya ng paghahari ng Diyos. Paghahari, hindi kaharian. Magkaiba po yun. Magkaiba ang paghahari sa kaharian. Ang kaharian ay tumutukoy sa lugar na pinaghaharian ng hari. Gaya ng palasyo. Yan ang kaharian. Pero ang paghahari ay tumutukoy sa mga taong nasasakupan ng isang hari. At yan ang tinutukoy ni Jesus, hindi ang palasyo na kailangan palaguin, kundi ang mga tao na pinaghaharian ng Diyos. Yan ang paghaharing tinutukoy ni Jesus. Nung mga panahong iyon kasi, kaunti pa lang ang sumusunod kay Jesus. Maliit na grupo pa lang ang naniniwala kay Jesus. Ngunit sinasabi niya sa kanyang mga alagad, kahit tayo ay kaunti, kahit tayo'y maliit na grupo, kapag sama-sama tayong magtrabaho, sa huli, tayo ay lalago. Tayo ay lalaki. Iniisip ko tuloy, parang ito ang simbahan ng Quiapo. Nagsimula naman ang simbahan ng Quiapo ng kaunti lang ang mga deboto. O baka nga, walang deboto. Ikaw din, noon, hindi ka pa naman deboto. Pero, nang dahil sa maliliit na pagtatrabaho ng simbahan, nang dahil sa munting kwento ng mga tao, nang dahil sa pinasa ng mga tao ang debosyon, sa huli, lumago ang debosyon sa poong Jesus Nazareno. Dumami, hindi lang sa Pilipinas, at umabot pa maging sa ibang bansa. Yan ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Anumang maliit na pinagsimulan, kapag pinagtrabahuan, kapag pinagtiyagaan, sa huli, paglago ang kahihinatnan. Parang pag-aaral. Kapag nag-aral tayo, nagsisimula tayo sa kinder hanggang dumating sa kolehiyo. Maliit, palaki. Ganon din sa negosyo, nagsisimula sa maliit na tindahan hanggang sa maging malaking mall. Di ba? Yan ang kwento nung pinakamayamang pamilya dito sa Pilipinas. San ba sila nagsimula? Diyan, sa Avenida. Maliit na tindahan. Pero ngayon, malaking mall. Ganon din sa pagtataguyod ng pamilya. Maaring nagsisimula lang sa maliit. Nagre-renta lang, nagko-commute, namamasahe, naglalakad. Pero sa huli, kapag nagtrabaho at nagtiyaga, maaring makabili ka rin ng bahay. Maaring makabili ka ng kotse na dating naglalakad, ngayon, nagdadrive na. Ganon din sa ating pananampalataya. Simula sa maliit, papunta-punta ka lang sa Quiapo, pasindi-sindi ng kandila, nagdadasal ng rosaryo, nagsisimba lang, nangungumpisal, o lumalakad ng paluhod. Yang mga maliliit na ginagawa mo, sa huli, magdudulot sa iyo ng paglago. Mga kapatid, ang paglago ay isang proseso na hindi natin pwedeng madaliin at higit sa lahat,
hindi natin pwedeng dayain. Walang ibang daan kundi ang pagtrabahuan at pagsumikapan. Dahil kapag nandaya, walang paglagong mapapala. Ang mandaraya, sa huli, walang mapapala. Amen.